Hello po muli. Ngayon po, magbablog na naman po tayo. Hello po mga ka-viewers. Ngayon po, may pag-uusapan po tayo. Umuulan po ngayon sa Paris. Ito, katatapos ko lang pong mag-vlog nung niluto ko pong Italian pasta with bacon. Ngayon po, papasok na naman po ako muli sa trabaho ko. Ito po ang life ko dito sa Paris. Meron lang po tayong pag-uusapan kasi may comments po ang mga viewers. Nagpapasalamat po pala ako doon sa mga nanonood at sumusubaybay po sa akin pong YouTube channel. Sa po ninyo, sa pagsusubscribe at saka sa panonood, nakakatulong na po tayo, lalo na po sa mga baguhang vloggers. Kagaya ko po, bago pa lang po ako. Kagaya po ng mga handali lang po at nangangawit po ako, may dala pa akong payong. Kagaya po nung na mga tinutulungan ko rin pong mga vloggers. Siyempre po dahil OFW po tayo, talaga pong very busy po tayo. Ngayon po, ang ginagawa ko po kapag po nasa bahay ako, siyempre po, minsan yung mga ibang vloggers, ang YouTube nila, mga 1 hour po, ganyan. 30 minutes, 40 minutes, ganon. Ang ginagawa ko po, kapag nasa bahay ako, ang ginagawa ko po, yung tablet ko, ino-on ko, hinaayaan ko lang, nakabukas, yung YouTube channel ko na kung sino yung mga sinusubaybayan kong vloggers, inaayaan ko lang naka-open. Ngayon po may wireless po ako na ayun nga, pinapakinggan ko lang po kung ano po mga sinasabi nila, or sometimes po habang nagbe-breakfast po ako, pinapanood ko sila. Ngayon, kung wala naman po akong time na humarap sa aking tablet, ang ginagawa ko po ay inaayaan ko lang nakabukas para po hindi po masayang ang oras ko. The same time, nakakapaglinis po ako. The same time, nakakatulong po ako sa mga vloggers. Lalo na po doon sa mga baguhan, lalo na po sa alam naman natin na hindi naman po yung nag-iikaw sa buhay, yung doon lang po sila umaasa sa pagbablog para po merong maisustento sa pamilya po nila, yung mga maliliit po na mga vloggers. Ayun po, ganun po ang ginagawa ko. Kaya kayo pong mga OFW, kung wala po kayong time, ang suggest ko lang po, para po makatulong po tayo, sabi nga, mas masarap po yung tumutulong kahit sa maliit po na bagay. Kasi po, kapag po tumutulong po tayo, nakikita po ng Panginoon Diyos yun. Nakikita ng Father God po yun. Ngayon po, ayun nga po na habang naglilinis po ako, nakabukas nga po yun, ganun po ang ginagawa ko para po makatulong po ako sa mga sinusubaybayan kong mga vloggers. Sabi nga, tiyaga-tiyaga lang. Pag may tiyaga, may nilaga. Ngayon naman po, i-explain, mapunta po tayo kung bakit mahaba ang vlog ko, yung content ko. Kasi po, ang YouTube po, hindi po siya kagaya ng Facebook. Ang YouTube po kasi, kapag mga 5 minutes lang yung kasi nga, kaya nga po vlog. At saka, kapag nagbablog ka po, hindi rin po pwede yung may malakas na sound. Dahil sa tagal ko na pong sumusubaybay sa mga vloggers, minsan nagpapadala rin po ako ng konting tulong, yung abot lang ng makakaya ko. Siyempre po,
may mga pamilya din tayo na sinusuportahan. Ayun po, nakakatulong po ako. At least po, nakakatulong po tayo sa abot po ng makakaya natin, mula sa puso po natin. Kaya nga po ginawa ko rin itong YouTube channel ko po para po mas marami po tayong matulungan in case po na ma-monetize. Hindi naman po ginawa natin to para sa pangsarili po natin. Hindi po ganon. Lalo na po ako, ang gusto ko lang po sa buhay ay simpleng buhay. Yung ayun nga, na basta yung kung ano lang po yung kaya kong i-provide, yun po. Basta yun nga, basta hindi lang ako maraming utang. Kasi naman po kung sabi nga, be content what we have. Wag natin kayanin ang hindi natin kaya. Kasi naman po kung magpapagawa ko ng super laki ng bahay tapos utangin ko lang, hindi ko po ata kaya yun. So ayun po, tsaka ayoko po yung ganun kasi madali akong maano kapag may naniningil. Kaya ayun po, ako po dito kahit nasa Paris ako, ayun po, sa tulong na po ng Panginoon, may bahay na po ako. At least po, yung mga anak ko, may sinisulungan sila. At naka-ano na rin po ng konting investment lang po. Tama na po yun. Pero syempre, may dinidesire pa rin po tayo. If God's will po yun. Kasi mahirap naman po yung yakapin natin po ang hindi po natin kaya, di po ba? Yung po ang importante doon. Pasensya na po, maano po itong aking camera kasi po umuulan nga po dahil dala-dalawa itong hawak ko. Yun po ang personality ko, na ang personality ko po, hindi ko po niyayakap yung hindi ko po kaya, ganun po. Basta po ang importante, pero po hindi naman po kami yung nasa tama lang po, ganon. Importante yung kahit paano nabibili naman po natin yung gusto natin sa abot ng ating budget. Kasi hindi lang po natin pwedeng bilhin yung hindi po natin kaya, di po ba? Ayun po. At saka ayun nga po, na mapunta nga po pala tayo kung bakit ang YouTube channel ko, yung video ko daw mahaba daw. Kasi minsan pag nag-upload ako, mga 20 minutes o 25 minutes ata siya. Kasi po ang YouTube, hindi ka po niya bibigyan ng ads. Kapag po ang ano mo po, kapag po ang vlog mo ay short lang, kagaya po ng nasa Facebook yung mga nagre-reel, yun po. Sa Facebook po kasi minsan mga 1 minutes lang ata, 2 minutes. Pero po sa YouTube po kasi magkaiba. Wala ka pong ads kapag po ganun lang po. Hindi ka bibigyan ng ads ng YouTube at hindi ka rin po magkakaroon ng sponsor. Sa tagal ko na pong nanonood ng mga vloggers, yung nga po ang unang sinubaybayan ko po na vloggers, yung kay Katekram, yung taga Pampanga po. Tapos yung si ano po, yung si Kabisnes, yun ang babait po ng mga yon. Si Kabisnes po yun. Yung si Kabisnes, magbuhat po nung nakita niya sa lansangan si Kuya Bong. Magbuhat po noon yung ayun nga, basta may upload po siya, pinapanood ko po everyday po yun. After time nung yung pamamahinga ko. Pero syempre po, hindi ko naman po nakakalimutan yung magbasa ng Bible. Kasi po, may ministry po tayo. Syempre, before anything else, huwag natin pabayaan yung ministry natin sa Panginoon. Yung po ang pinaka importante. Dahil lahat po ng source natin ay galing po sa Kanya. Ayun nga po, na kailangan po kasi talaga ang pagbablog ay mahaba po para lagyan po ng ads ni YouTube. At saka, ayun nga po, kailangan iba-iba po ang content mo. Kailangan din po na kung pwede, everyday ka po nag-upload.
Trabaho din po ang pag-YouTube channel. Kailangan may time ka po. Hindi rin po basta-basta yung nagba-vlog. At saka ang YouTube po, ayaw po niya ng yung may malakas na sound na mako-copyright ka. Hindi niya po kukunin yun. Minsan, ang sabi nga po nung isang vlogger, at saka yung Inday Vlog po, yun sinusubaybayan ko rin po yung Inday Vlog, yung Kabady, yung Kabady po yun, sinusubaybayan ko po yung mga yon. At saka yung Elvis Vlog, ayun pero po ang sinusubaybayan ko po talaga si Ka-Business at saka si Tekram. Yun po talaga lagi ang pinapanood ko, dahil very interesting po yung mga content po nila. At saka hindi pa po yun, tumutulong po, nakikita ko po kasi sila nagkakawang gawa. Siyempre po maganda po yung kapag nanonood ka po ng mga vloggers, yung mga nagmi-mission talaga, yung tumutulong, yung talagang tumutulong po sa kapwa, ganon, yung nagmi-mission, di po ba? Sabi nga, hindi ka man makatulong sa pera, kahit sa panonood mo lang, pagsusubscribe, kasama ka na doon sa mga tinulungan nila na nagbigay ka na po ng tulong nun. O di po ba, tama po ba ako? Ayun po, kaya ayun po yung sandali lang po, hakbang po ako dahil medyo po dito, ko, may dumadaang pagsasakyan. Lilipat na po sana ako. Ito po, medyo maulan po kasi dito sa Paris. Ay! Maulan po dito sa Paris, France. Ayun po, na ganun nga po. Yun nga po na sa panonood po natin, pagsusubscribe. Ayoko naman po kasi panoorin yung mga parang nonsense na mga vlog na ayun nga po, basta ayoko na lang pong magsalita. Gusto ko po gusto ko pong pinapanood yung mga vlogger na tumutulong po sa kapwa, yung nagmi-mission, kagaya po ni Tekram. Yan, ni Tekram Vlogs, pati po, ayan, na po ako, parang, tsaka po si Ka-Business, yan, yung gusto ko pong pinapanood yan, si Kuya Ka-Business, tsaka si Mrs. Ka-Business, at tsaka yun po yung vlog ni Kuya Bong. Kaso naman po, ito naman po kasing pinapanood ko yung Bong na ito si Kuya Bong. Ewan ko ba't minsan may pagkapasaway po siya. Ang ganda po sana ng mga vlogs niya, malapit po sa kanya ang mga tao. Kaso yun po, hindi, alaga po, ampun po ni ampun po ni Ka-Business yun. Ayun po. So, ayun po, saka na lang po tayo ulit magkwentuhan dahil nangangawit na po ako dito sa aking hinahawakan. Basta tayo po dyan sa Pilipinas at sa mga OFW, kung nalulungkot po kayo, mag-pray lang po tayo o makinig po tayo ng mga worship song. Yung po, mag-research po kayo ng mga worship song. Tsaka number 1 po sa lahat, yung pag-pray tayong mga OFW. Kapag po nalulungkot po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon. Yung po ang pinaka-importante, yung may po tayo, yung pananalangin po. O sige po, o di ganun na lang po. Happy lang po. Bawal ang sad. Ganun na lang po. See you next time po. Marami po salamat sa panunood po ninyo. Happy watching po. God bless po sa ating lahat. Ito po si Jenny Magat Vlogs. Salamat po.